Tara mga kagoma, mangungulekta tayo ng tae sa mga kubeta. Este goma pala para tayo ay magkapera. Magkaamoy kasi sila kaya nakakalito. Na-wash outan kami ng sobrang daming goma kaya minabuti ko na mangulekta. Ilang araw na lang kasi katapusan na naman ng buwan. Yan na yung bentahan, timbangan at kaperahan. Kung may nagtataka sa inyo kung anong klase nga bang trabaho to, ito nga pala yung gomang hanap buhay namin dito sa Mindanao. Sa ganitong hanap buhay, bawal ang maarte dito. Dapat malakas ang katawan, matibay, masipag at syempre may tiyaga. Kasi sa loob ng isang buwan, isang beses mo lang makukuha yung nilaga. Bawal maarte dahil ito ay amoy tae. Pag hindi mo trinabaw ay hindi ka papaldo. Nung isang araw pa nga ako nakapag-extract ng mga puno ng goma at ngayon ay babalikan ko na sila para kolektahin. Mabuti na lang ay natuyo agad yung ibang goma na in-extract natin dahil yung karamihan sa mga puno na in-extract natin ay na-wash out yung goma dahil sa ulan. Kahit anong diskarte ang gawin namin, kahit madaling araw pa kami mag-extract, bandang umaga ay umuulan talaga, nawa-wash out din talaga. Kaya sa mga susunod na linggo ay gabi kami mag-extract para pagdating ng madaling araw ay tuyo na ito at hindi na ito ma-wash out kahit umulan pa ng umaga. Kapag umakit nga pala tayo ng bundok, dapat ay nakaboots tayo kasi nitong mga nakaraang linggo meron kaming namataan dito, napakalaking ahas. Mala-anaconda. Babae daw ito, sabi ni Tatay Erin dahil kulay violet kaya pinangalanan namin ito ng Esmeralda. Sobrang laki at sobrang haba, mas malaki pa sa puno ng goma. Grabe, ilang pirasong goma pa lang yun nakukolekta ko, nangangamoy tae na ako. Kaya nga sabi ko sa inyo, bawal ang maarte dito. Sana yan lang talaga, patibayan ng sikmura, patibayan ng katawan at kalusugan. Pero para akong nanghihina sa mga kinukolekta ko dahil sobrang konti nito. Wala pa akong nakikita at nakukolekta kahit isang baon na puno ng dagta. Pero laban lang tayo, ganun talaga, meron talagang zero, meron ding paldo. Ngayong taon, ngayong panahon ay kailangan magsipag tayo dahil pataas na ng pataas ang presyo ng per kilo ng goma. O siya mga kagoma, tara samahan nyo muna ako mangolekta ng goma. Dito nga pala sa punong ito mga kagoma, naalala ko nung in-extractan ko nga pala ito, yung mga balat ng puno ay talagang nalaglag dito sa bawat, hindi ko na ito natanggal kaya ngayon ay humalo ito sa goma pero tatanggalin natin yan. Dapat ay malinis ang goma tsaka syempre makakadagdag sa kilo yan, pandaraya yan.
Pagkatapos ng pangungulekta, oras na para magkorte ng pambloke natin mga kagoma. Dito ay isasaayos at ipagtatabi-tabi natin itong mga scrap na naipon natin mga kagoma. Pero dito ay kinakailangan pa natin ng rubber latex o yung mismong fresh na dagta para lahat ito ay magdikit-dikit at mamuo. Para makabuo tayo ng isang napakalaking bloke ng goma. Kaya sa isang araw mga kagoma ay mag-e-extract tayo ng maaga para makakuha tayo ng napakaraming fresh na dagta, yung sabaw pa siya. Yun kasi ang kailangan natin para maibuhos natin dito para lahat ng scrap na ito ay magdikit-dikit at maging isang buo. Bloke talaga ang diskarte namin mga kagoma kasi kapag gumawa ka ng bloke ay buong buo talaga yung bigat nito. Para sulit na sulit yung pagod mo sa loob ng isang buwan, wag mo lang hahaluan ng bato. Kasi mga kagoma, lahat tayo anytime pwedeng pumaldo. Basta lumalaban ng patas at wala tayong nilalamangang kapwa-tao. Eto na yung ating nakolekta mga kagoma, hinilera ko na yan para maging bloke, para rubber latex na lang talaga ang kulang. Oras na para maghugas ng kamay mga kagoma, grabe talagang antak ng amoy ng goma. Pero maraming salamat sa inyong lahat mga kagoma, sinamahan nyo akong mangolekta ng dagta na nagiging pera. Abangan nyo nga pala ngayong katapusan kung magkano na nga ba ang presyo ng per kilo ng goma.